Paglilingkod ko na 20 taon sa bayan ng San Diego. Para wala makakakilala sa akin kung ako'y lumisan ko ang mga magmang na Indio. Padre Damaso, hindi ko nagmamayari ang takaran na ito. Oo nga, baka magdamdam sa pinagsabi. Sila Peter Tiago, matagal na niyang inilalahad na siya ay Indio. Inuulit ko sa inyo na ang mga Indio ay walang uwag sa pagmamahal. Wala, amigos. Kinalagay kong ipakilala sa inyo ang anak ng sira kong kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Pagagaling lamang niya sa Europa. Makasalamuha kayo nga, aba, si Padre Damaso ang pura ng aming bayan. Galit na kayo. O maning, ngunit hindi ko kaibigan ang mga Ipagpawanin ko ninyo. Kung walang nagkabaitan ng inyong awa, papanalangin ko na hindi ka matugas Na wala ang patugas pa po rin na dito. Noong Ibarra, sa matagal nyo na ang paglalakbay sa patibang bayan, tila ba't nakalimutan nyo na ang ating sariling bansa? Ano mo lalo ba? Nasa ibang bansa ka na rin kung kayo mang di ang nangyayay sa ating mga. Matapos ko pong pag-aralan ang kaysaysayan ng isang bayan, tila inalugan ang ating ino. Ngayon, masabi lang pala ang ginugulong panahon sa iyong paglalakbay. Tanto pala. Oo, ang akong sabihin. Maraming tawag. Ayo, nakarating mo lamang. Narating sa malang araw ang menu. Sinundo siya ng Isabel. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Ngunit marami pa akong asikasuhin. Bukas na bukas din babalik ako. Binata, mag-ingat ka sana. Kayo pala, Tiniente, bakit to? Nais ko po sanang palalahanin kayo na mag-ingat na way yung aral sa inyo nangyari sa inyong ama. Ilang may nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo po bang sabihin sa akin? Wala po ba kayong nalalaman? Sa pagkakalam po ang iyong ama na si Rafael Ibarra ay namatay sa loob ng bilangguan. Kaya kayo nagkakamali lamang. Sa pagkakalam po ang inyong ama ay pinagbintangan ni Rey at Filibusteo ni Padre Damaso. Maaari niyo bang sabihin sa akin ang lahat? Bakit po siya nakulong? Naglalakad ang kolektor habang pinagtatawanan siya ng mga bata. Nagbinim lang po ako. Tinulak ni Rafael ang kolektor ng buwis at ito'y nawala ng balanse. Sa kasamang palad, ilang minuto pa lamang ay namatay ang kolektor at dahil doon din nakita ng iyong ama at sinundan. Sinakwil siya ng mga tao at tinawag na kung ano-ano at dahil doon sumama ang kanyang karasugan at sa bilangguan na siya. Ikaw ang liwanag. Bahala na. Ikaw ang liwanag. Ay, Tia Isabel. Ibarra, o anong ginagawa mo dito? Pasok ka. Salamat, Tia. Maupo ka muna dito, Ibarra. Tatawagin ko lang si Maria Clara. Salamat po, Tia. Maria Clara! Clarita! Nasaan ba yung dalagang yun? Nandito si Crisostomo Ibarra. Ako'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tignan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng takbo. Wala na bang pag-asa? Ako'y iyong makita, habang buhay na lang bang mag-iisa. Oh, anong Di ba nung kumukupas ang ganda ng Maria Clara? Siguro nakalimutan mo na. Sa dami ng babae yung kilala sa iyo. Maaari ba kitang makalimutan? Araw at hindi ikaw ang lagi kong iniisip. Ikaw ang apoy at liwanag ng aking paligid. Hindi rin kita makalimutan, ba? Naalala ko yung mga bata pa tayo. Yung naglalaro tayo. Nanonood ako sa Vietnamese. Sabi nila, kalimutan na ako. Maria Clara. Sandali, may kukunin lang ako. Bukas ay araw lamang ko. Ilagay mo yan sa libingan ng iyong mga sila. Maraming salamat, Maria Clara, at ako'y aalis. Mag-iingat ka mo. Ayoko na, nakakapagod naman ito. Di yan nakatapat sa hinukay ko ng isang araw. Parang 20 araw na lamang yung napatay at pinahukay sa akin para ilipat sa sementeryo ng Chin. Ngunit umulan ito at walang ilaw. Kaya naisipan kong itapon na lamang sa ilog. Ha, mo ibig mong sabihin,
ay nilipat mo ang bangkay ng isang tao sa sementeryo ng mga makasalanan? Oo nga, tiyak na malaking kasalanan ng mga tao yun. Tara, magtrabaho na lang tayo ulit. Sa likod ng malaking krus, senyor. Ito yun. Natatandaan ko. Sandali po tinatanong ko. Maaari po bang magtanong? Ito po ba yung malaking krus o tiniri ko doon? Eh, yung malaking cross, sinunog ko na yun. Nautusan lang po ako ng malaking kora. At anong ginawa mo sa bangkay? Sabi po kasi ng malaking kora, ilipat ko raw sa sementeryo ng mga Chino. At ginawa mo rin? Huwag po kayong magalit, senyor. Masyado pong mabigat ang bangkay. At umulan at walang ilaw sa araw na iyon. Kaya, naisipan kong itapon na lang sa ilog. Itinapon? Kabalawan ang iyong ginawa. Ikaw ang may kagawan sa sinapit ng aking ama. Hindi ako. Kung gayon, sino? Si Padre Damaso. Siya ang may kagagawa ng lahat. Tingnan muna tayo dito. Magkano bang kinita mo ngayong buwang, kuya? 2 piso. Bakit ba? Inais ko sana bayaran mo yung sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba? 32 piso ang binibintang nila sa iyo. Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yan. Pero hindi ko talaga ninakaw yun. Baka pag nalaman ng nanay ay baka paluin pa ako. Basta, kahit ano mangyari, bahala na. Lakasan mo lang ang loob mo. Basilio! Alam mo bang may multa kang 2 real at hindi tama ang pagtulog ng kampana? At ikaw namang Crispin, di ka maaaring umuwi at di mo sinasauli ang ninakaw mo. Wala ko talaga akong ninakaw. Matagalan ko namin yung pinagkita inay. Pagbigyan niyo na po kami. Nagutom na sila Crispin at Basilio pagdating nila. Kawawa naman ang mga anak ko. Ang hindi lang sugaro lang ama nila. Nay! Basilio, anong nangyari sa'yo? Si Crispin po! Nasaan ang kapatid mo? Naiwan at nauli po sa kumbento. Bakit? Napagbintangan siya ng naka ng pera. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas nila pupuntahan ko ang Cora. Makikiusap akong pakawalan nila ang kapatid mo. Maupo ka muna. At ipag-aanda kita ng pagkain. Magandang umaga po. Para saan niya, Ali? Sana sa Cora. Nais ko po sana siyang makausap. Ang Cora niya. Ting anak si Crispin, di pa po siya nakakauwi. Si Crispin, kung gayon, ikaw palang ina ng batang iyon natin. Abay, matapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Sa katunayan, papunta na sa iyong tahanan ang Guardia Civil upang hulihin ang magnanakaw mong anak. Hindi magnanakaw. Ikaw ba si Sisa ang nananakaw? Oo, ako nga si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang mga anak. Huwag mo na ikailang sitwasyon. Sabihin mo lang sa amin kung saan nagtatago si Crispin. Ngunit hindi ko pa nakikita ang anak kong si Crispin. Kung ganun ay bayaran mo ang pera na ninakaw ng mga anak mo. Nungaling yan, ang gusto mo ikaw na lang ikulong namin. Minsan pang magutom ang mga anak ko, hindi nila magagawa ang magnakaw. Basilio! Mga anak ko! Parang awa niyo na ang mga anak ko! Bubulok ka sa bilangguan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Ginoo! Maawa na po kayo! Magagawan lang to ng mga kuripot na Cora. Nakawala ng babae niyan at huwag na kayong makialam. Makawala niyo na ako! Umalis ka dito! Wala mga pakain! Umalis ka na! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Crispin! Dugo! Bakit may dugo? Basilio! Crispin! Mga anak ko! Dugo! Mga magnanakaw ang anak ko! Mga magnanakaw! Sino ang kumakanta? Ang baliw po na si Sisa. Dali mo siya dito! Tumigil sa pag-amin! Baila! Baliw lang ang sumasayaw. Sasayaw mo ba? Ha? Baila! Inja! Baila! Namasyal sa may dagat si Ibarra, Maria Clara at Tia Isabel.
kasama ang mga kaibigan ni Maria Clara sa araw ng kapistahan ng bayan. Nais ko pong pumunta sa kapistahan. Buhaya! Elias! Gusto mo? Nanganganib ang buhay niya. Wala na mahal ko, ililigtas ko siya. Bara! Nasaan na ba sila? Baka ano lang nangyari sa kanila? Ligtas sila! Ligtas sila! Maraming salamat po sa pagligtas sa akin, Senyor. Balang araw sa panahon na kailangan nyo ang tulong sa handa ko. Tumulong kayo. Ikaw. Sila ka ba? Hindi ako. Bakit kailangan pang mabuhay ni Jose Rizal para lang isulat ang istorya nating dalawa? Eh meron naman tayong sariling mga pahina, pwede yung pagdugtungin at gawin nating nobela. Di na kailangan pang i-starbohin yung naki-G. Lika nga sa tabi ko, reverse no remetangere. Ako yung Crisostomo para mo binibini. At tanging kay Maria Clara lang ang aking mga ngiti. Di totoong mistisa.